Thank you. Thank you. Ah, Good evening po sa bawat isa. At alam ko po na tayo ay papalapit sa selebrasyon ng Pasko. At ang buwan ito naman ay, yes of course, we celebrate Jesus and celebrate Christmas in is December. Ito ho ang team natin sa kabuuan ng buwan ito. At last week ay ating pong inaral at natutunan kung paano celebrating Christmas about celebrating with the spirit of forgiveness and with the spirit of joy. Kung paano po ito ay nagrema sa bawat isa sa atin. Yes, of course, ito ay nakatulong sa bawat isa na kung saan mayroong paglago sa spiritual. Amen. At alam ko po na hindi matatapos ang December na to na kung saan ang lahat ng ating pinag-aralan o ating mga natutunan sa ating mga baksa ay pwede nating ipamuhay at mayroong pagbabago bago man matapos ang 2023. Amen po ba? Harapin po natin ang 2024 na kung saan tayo ay mayroong bit-bit na knowledge, wisdom sa ating natutunan this December. Yes, of course, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay to celebrate Christmas with a spirit of generosity. Ayan. Kapag binanggit ang generosity, ano po ba ang nauna na inyong naiisip sa generosity? Yung po bang financial or bagay na kung saan iniisip natin yung karakter? O mayroon pang nauna naisip ninyong persona na kung saan siya ang unang gumawa nito at walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen! At siya po ay tunay na generosity sapagkat siya ay naging generous sa bawat isa sa atin na kung saan ang ibinigay niya sa atin ay hindi lamang buhay, hindi lamang kalakasan, lahat ng aspeto ng buhay natin, bit-bit at taglay natin ngayon, ang Diyos ang pinanggalingan. Amen po ba? At mayroon pang nakakahigit diyan. Hindi lang matatapos dito sa mundong ito, kundi ang buhay na walang hanggan na tangan ng bawat isa't isa sa atin. Kaya naman, ito po ay ating inaharal upang sa ganoon, tayo ay magkaroon ng mga demonstration sa ating buhay sa pananaw natin sa ating Panginoon na siya ang unang pinaka-generous at hindi mo pwedeng sapawan, nino pa man, wala kang mayambing sa Kanya, maliban lang ang Kanyang kabutihan na ginawa niya sa atin at wala nang iba pa, kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen! Parang yung iba hindi sanghayon. Hindi niyo po ba nadadama yung mga biyaya, pagpapala, kalakasan, at hindi lang material ang pinag-uusapan dito, kundi ang ating mga kalusugan. Kagaya ko, tingnan niyo yung kalusugan ko. Nagiging malusog lalo ako. At alam niyo po ba na iyan ay kaloob din ng Diyos. Kaya nga kapatid, aralin ho natin ang generosity. Dito ho, sa dictionary, ating makikita kung ano ang ibig sabihin nito. Willing to give help or support, especially more than usual or expected. Yung willing, kapag ikaw ay willing na gumawa nito, ibig sabihin, you are a generous. Yung generosity spirit mo o yung karakter ay nangingibabaw. Giving or sharing in abundance and without hesitation. Yung hindi nag-aatubili. And showing a readiness to give more something as money or time than is strictly necessary or expected. Yan ho. Yung pinapakita, ito ay hindi lamang sinasabi, kundi ito ay akto na ginagawa ng isang tao sa kanyang karakter. And charitable, sabi nga, benevolence, bountiful, unselfish, magnanimous, liberal, lavish, yung labis-labis. Yan, lavish, open-handed, at sa Tagalog ho ay mapagbigay. Mapagkaloob, bukas palad, malaki, o masagana, at mapagpatawad. Ito ho ang ibig sabihin ng generous. Kapag mayroong kang taglay na kaugalian nito,
at ito ang namumuhay sa iyo sa kasalukuyan, ikaw ay tunay na Kristiyano. So, hindi ka mahihirapan kung paano mo i-celebrate ang Christmas with the spirit of generosity. At ito ang nakikita ng nakapalibot sa iyo. Yes, of course, basahin po natin ang Matthew 2, chapter 2, verse 9 to 12. After they had heard the king, they went on their way, and the stars they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming of the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with the gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another road. Sige po, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, sa aming kalagitnahan. Ikaw ang tunay na Diyos na buhay sa aming mga buhay. Kung paano, Panginoon, naranasan namin bawat isa sa aming mga sarili ang iyong pagliligtas, paggabay, at pagkakaloob ng mga buting bagay upang sa ganoon kami makatawid sa pangharaw-haraw namin sa buhay. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sapagkat dumating ka sa mundo na nagkatawang tao sa pamamagitan ng pangyayari, Panginoon, at sa Pasko na aming pinase-celebrate. Bagamat hindi, Panginoon, eksakto ang mga panahon at oras o araw na aming pagse-celebrate, ang pinaka-importante, mayroon kaming Kristo na dumating sa aming mga buhay at ang lahat ay pinagtagumpayan alang-alang sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, ayahan mo rin, O Diyos, sa aming kalagitnahan, maghari ang iyong kapayapaan. Magbigay ka ng unawa sa bawat pakinig at magbukas puso at isip. Sa ganon, Panginoon, ang lahat ng salita ay pakinabang sa bawat isa sa amin. At ang iyong abang lingkod, Panginoon, itago mo po ako sa iyong pagka-Diyos. Hindi ang aking sarili ang aking sasalitain, kundi ang iyong mga salita na kung saan ay magkakaroon ng kapangyarihan at pawang salita mo lang, Panginoon. Ayahan mo, Panginoon, na itago mo ako sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kapangyarihan. Sa ganon, Panginoon, walang emosyon na lalabas bagkus ang mga makatotohanang salitang makapangyarihan ang siyang tatagos sa aming mga puso at isipan sa gabing ito. Salamat po, pinupuri ka namin, pinararangalan. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Alam niyo naman po ang kwento. At dito, magpo-focus tayo sa isang bagay na kung saan, sabi nga dito, they bowed down and worshiped Him. They opened their treasures and presented Him with gifts of gold and frankincense and myrrh. And having been warned in a dream not to back to Herod, they returned to their country by another route. So kung titingnan po natin ito at ating himayin, ang paglalakbay ng mga pantas. Kung papaano nung makita nila ang tala na maliwanag na nagbibigay ng direksyon kung saan ang ipinanganak na nagkatawang taong si Kristo, Emmanuel, o ang bata na kung saan na ito ay kanilang inanap. Sa pamamagitan po ng tala, ng liwanag ng talang ito, ito'y naging gabay sa kanila upang sa ganoon ito ay may turo kung saan siya ipinanganak. At take note, kahit tinawag na baby Jesus yan, hindi yung parang infant na dumedede pa lang, kundi ito ay mahigit ng 1 taon, halos 2 taon. At hindi ho yung isang parang isinilang ngayon inahanap. Hindi ho. Kaya nga, ang ginawa ho ng caravan na to, kung papaanong mga pantas, ay sa kanilang mga puso at pag-akto na mayroong generosity ang kanilang mga kaisipan at puso, siyempre, ihahanda nila ang kanilang paglalakbay. Kung iisipin mo na subukan lang ninyong maglakbay ng hindi sumasakay ng mga sasakyan na digulong o di gasolina. Ito ay mga camel ang kanilang sinasakyan. Pagpalagay na lang natin sa 1 taon
kailangan yung makonsumo mo ay yung ipag-anda. What more kung mahigit pang 1 taon ng kanilang paglalakbay. Kung titingnan mo ito, may dala-dala ho silang paghanda. Makakain, maging ang kanilang mga kasama. At hindi lang ho 3, kundi mga grupo ito. Ibig sabihin, may dala-dala silang gastusin na kung saan na hindi malihit na halaga. Kundi paghanda na dinala nila talaga yung sapat hanggang sa kanilang pagbabalik. Ito ang kwentong ito. Nagdala sila ng kanilang maitustos na hanggang sa kanilang pagbabalik. At may dala pa silang mga regalo na kung saan ito'y ihahandog sa Panginoon na hindi malihit na alaga, kundi ito ay napakamahal na alaga. Yung ginto, frankincense, and myrrh, na kung saan ito hong ginagamit na frankincense na sangkap ng mga pabango, na kung saan at yung isenso na kanilang dala. Hindi ho karaniwan yan, kundi ito ay mayroong halaga at that time. Dito ho, dahil sila ay pantas, hindi ho sila yung Melchor, Gaspar at Baltasar na sinasabi ng nauna na nung tayo nag-aaral na sinasabi ng ating mga guro. Tandaan ho natin, sila ay mga pantas. Sila ang mga wise man na kung saan kapag isang tao ay bihasa or sasabihin mong wise man, mayroon siyang wisdom na taglay na nanggaling sa Diyos. At kapag matalino ang tao, yes of course, ang kabuuan ng kanyang katahuhan ay mayroong aktong paggawa sa kanyang pag-uugali. Walang wise man na kuripot. Kung tayo sa panahon natin ngayon, tayo ay bilang sa mga wise man na binigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon, kailangan ho ito ay magdala sa atin ng isang nakasanayan o dagdag na kultura sa bawat isa sa atin. Kailangan maragdagan ang ating kultura. Yung kulturang pagbibigay, yung kultura na kung saan na ikaw ay mahabagin, kultura na kung saan bukas palad, kultura na kung saan sa bawat panahon at oras ay nakahanda ka ng gumawa ng mabuti at tumulong sa ibang tao na walang iniintay na kung saan na ibalik sa iyo. Amen po ba? Yan. Salamat sa Diyos at malakas ang amen ng mga nasa gabi. Kasi kapag yung umaga, sabi, ay, walang nag-amen, sabi nila sa umaga. Ngayon, nanood na naman ako ng tanghali. Ay, mahina yung amen. Yung third service, yun, wala nang nag-amen. Pero dito, alam ko, marami ang mag-amen sa generosity. Amen? Yun. Hallelujah. Yes, of course, in this Christmas story, we can learn about the Magi worship Jesus through their generosity. We should celebrate Christmas with the spirit of generosity because generosity is a common trait among believers. Ito ay nakasanayan o dagdag na kultura ng mga mananampalataya. Kaya nga, dito sa Book of Acts, sa Aklat ng Gawa, Acts 4:32 and 35, all the believers were united in heart and mind, and they felt that what they owned was not their own. So they shared everything they had. The apostles testified powerfully to the resurrection of Jesus, and God's great blessing was upon them all. There were no needy people among them, because those who own land or houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need. So dito makikita na, napakabigat naman ng verse na yan, Pastor. Wag ho kayong mag-aalala. Hindi naman dinidemand ng Calvary Temple na ganito ang gagawin natin, na ibenta natin ang ating mga posesyon. Pero sa panahon na ginusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ay mangyayari sa ating kalagitnaan ito kung tayo ay kusang kinakiusapan ng Banal na Espiritu na ito ay gagawin natin. Amen po ba? Yes, kapag nanggaling sa Diyos, walang imposible. Kaya nga po, makikita mo dito sa kwento na kung saan ang bawat isa, dito, sabi nga yung verse 2 to 44 to 45 muna, yung task natin. All the believers met together in one place and shared everything they had. Andahan natin. All the believers met together in one place
Sila ho ay nagkatagpo-tagpo sa isang lugar na kung saan, ang sabi nga, bawat isa sa kanila, anong sinabi? Shared everything they had. At sila ho ay nagbigayan. Kaya yung Christmas kasi kapag inaalala natin, parang minsan mayroon exchange gift. By the way, sino na ho ang nag-Christmas party dito? Pakitaas nga ang kamay na kagaya namin ng Christmas party na. Ay, yung iba, late pa. O baka wala. So gagawa ho kayo ng Christmas party ninyo kahit pamilya lang. Kasi ito ay, upang sa ganoon ay, mabigyan natin ng diwa. Hindi ko sinasabing ito ang magbibigay ng diwa sa Pasko, kundi pinapakita mo na ikaw nga ay mayroon ding pagkilala kung paano ang giving ay kailangan ng bawat pamilya. Kaya nga dito, they sold their property and possession and shared the money with those in need. At sa ating binasa ho dito, all the believers were united in heart and mind. Nagkaisa ang kanilang kaisipan. Dito sabi nga, and they felt what they owned was not their own, so they shared everything they had. The apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord. So, dito ho, kung hindi sila inudyukan ng banal na Espiritu, hindi nila kayang gawin ito. Subalit, sa udyok ng banal na Espiritu, naging walang issue ang anumang property, ang anumang possession sa kanilang mga buhay. Ang inisip nila ay yung pag-ibig ng Diyos na dumating, na nagdala ng kaligtasan, na siya ang tagapanguna at nagbigay ng libreng regalo sa kanila. Kaya naman sa kanilang mga sarili, linibre nila ang kanilang sarili sa mga material na bagay na inisip nila na igit na maalaga ang kanilang pagtanggap at pagkakilala at pakikipag-isa sa dakilang Diyos. Amen! Kaya anong sabi ng awit? Tanging ang pangalang Kristo lang o si Kristo lang ang kasapatan ng bawat isa. Amen! Siya ang kasapatan natin. Maaaring sa Paskong ito, mayroong mga bagay na inaalala ninyo o hindi nyo man makamit o sasabihin man natin na yung pag-expect mo na ganito ang mga gagawin mo pa pagplano sa mesa o sa bawat pamilya, kung mayroon mang kakulangan, ang igit na mabuti o igit mong kailangan dito na maunawaan ng bawat pamilya, sapat na si Jesus sa kanyang buhay. Amen! Kaya nga po, anuman po ang biyaya ang ating harapin at tanggapin, basta't mayroon tayong Kristo, wala nang kulang, mga kapatid, sapagkat yan ang diwa ng Pasko na kung saan na ito ay ating ipagse-celebrate. At dito ho, babalik po tayo dito sa ginawa at sa mga kaisipan ng mga apostles at mga naunang early church sa atin. Kasi kung ikaw ay mayroong malasakit sa iyong kapwa at kung minsan hindi mo na iniisip ang iyong sarili, na ito ay kailangan magawa mo ito sa pamamagitan ng utos ng Panginoon. Kaya yung iba, sinasabi nilang, kung magbigay na akong magbigay, Pastor, baka naman ako mawalan. No. Tandahan po natin, habang ikaw ay nagbibigay, ang sibol ng pagpapala ng Diyos ay walang umpay, hindi hihinto. At habang ikaw ay nagbibigay, mayroong dumarating na ibibigay mo sa iba. Amen. Kung pagpipilian lang natin siguro yung mga ministry at kasama ang giving ministry. Siguro bawat isa sa atin dito, ang pipiliin nila, giving ministry. Bawat isa. Ako, pipiliin ko yon. O kaya naman sino yung pipili ng penge ministry. Ayan. Penge ministry. At alam niyo po ba, kaya ako sinasabing pipilihin ng lahat ang giving ministry sapagkat ang taong nagbibigay kailanman hindi nauubusan. Amen. Sige ba, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito, makita ho natin, sabi ko nga, ang isang taong totoong Kristiyano o may takot at pagkakilala sa Diyos, ang lahat ng ating pag-aaralan o usapin, maging ang verse na ating sinasabi, ito ho ay eksaktong kanyang magagampanan. Hindi lumalaban ng kanyang puso o ang kanyang desisyon sa mga binabasa natin na
dito, there were no needy people among them. Ang sabi nga, because those who own land and houses would sell them and bring the money to the apostles to give to those in need. At sa ating pong bahay-sambahan, nakakatuwa sapagkat marami po kaming nililibot na church at tayo ay kabahagi sa kanila o sa lahat ng mga denomination kung minsan kami po ay nakikipag-meeting. Hindi ko pinagmamalaki kung bakit tayo ay nahuna, kundi tayo ay nasa mahayos na pamamahala ang ating church na kung saan na ang mga pastors dito hindi umaawak ng pera. Ang inaawakan lang nila ay yung ibinibigay na saod o kaya yung allowance na nanggagaling sa treasury. Hindi ang mga pastors ang nagdidesisyon, kundi ang kabuuan ng elders at ng pastoral o kung papaano pinangangasiwaan ng tama ang ating pananalapi. Ganito po tayo dito. Hindi yung kung gusto ng ako ang pastors dito, sasabihin niya, ako ang bishop dito, kailangan ako. Hindi ho ganon. Kaya ito ay napakaayos at nakikita natin kapag tayo ay nagiging generosity, lalo tayong nagkakaroon ng mga bagay na binibigay natin ng Panginoon sa atin sa pangangasiwa kung papaano ito ay isang pangangasiwa na maayos at mahunlad ang ating church. At kaya pinapahunlad ng Panginoon ang ating church sapagkat alam niya kahit bilyon man ang ipagkatiwala ng Diyos sa atin, hindi magbabago kung papaano ang pangangasiwa. Ang Diyos pa rin ang sentro at ang lahat ay alam niya kung papaano ito uusap. Ito ho, kasi nga sa iba kasi, kaya ikaw o kaya naman, hindi ko kinokondem. Sa kanila ho yun, pamamarahan nila yun. Wala akong kinokondem na mga churches. Kaya lang, ang sabi ko nga, kaya ko pinagmamalaki ito sapagkat mahayos kung papaano tayo kahit ni minsan hindi namin sasabihin paano ito, ganito. Hindi ho. Basta dumarating ang panahon at oras na kami ay binibigyan ng allowances, maging ang ating mga workers sa panahon na ito ay kanilang itinakda. Kaya nga, wala ni isa na nagmamando na sasabihin na ganito ang gawin natin. Hindi ho. Basta't yan ho ay nakasalansay doon sa generosity na kung ano ang gusto ng Panginoon na iparating. Kung ano ang gusto ng Diyos na ibigay, andon at ang Diyos ang sentro dito sa ganoon ay mapangasiwaan o natin ng mausay. Kaya dito sa Acts, ganito rin ang nangyari. Kasi sinabi, ibinigay sa mga apostles. Kaya walang nangailangan. Imagine, kapag nangyari na sa atin ito, wala ni isang Kristiyano na pamilya ng Calvary Temple na mag-iikawas kung tayo ay sama-sama at kung tayo ay lahat pinagpala ng Diyos, ni isa walang mamamalimos na anak ng Diyos sa Calvary Temple. Amen. Ito ho. Kasi dito sinabi, generosity was a common trait among believers in the original church, of course. Ito ay common na, yung kasanayan na nila. The generosity extend behind just their time and prayer, but also their finances. Hindi lamang sa panalangin, hindi lamang sa mga pag-aalala, hindi lamang sa tawag ng mga kapatid na, pastors, may problema po kami, o kaya sa mga kapatiran, may problema ako, o may karandaman. Hindi lamang sa prayer, maging sa mga material na bagay, sila ay nagkaisa. Yes, the same as Magi, na kung saan generosity can also be observed in the Scripture, na kung saan for a minimum of the months of 2 years, na sila'y naglakbay, may dala-dala silang gastusin, at kanilang itong inandog sa Panginoon kung papaano they traveled for more than 1,000 miles. Imagine 1,000 miles or 200 kilometers over. Not the mention of expenses of travel and the gifts they give to Jesus. Hindi nga na-mention pero extravagant. Amen. Ginto at mira at insenso na kung saan na ito ay pinagkaloob. The Magi were truly generous in every aspect of their life. Na kung saan, at hindi lang yun, mayroon silang wisdom. Kasi pinagsabihan o sige, sabi ni Herodes,
Imagine, sasabihin nila, saan ang tala? Saan dito ang tala? Sa Jerusalem. At nung makadaan kay Herodes, sasabihin, o sige, hanapin yung maigi. Kapag nakita nyo ang tala at ang isinilang na hari na inyong sinasabi, sabihin nyo sa akin para ako'y makasamba. Pero mga ano ito, may wisdom sila, mayroon sila, wise men, mga pantas sila. Anong sinabi ni? Sila po ba ay nagbalik kay Herodes? Hindi na. Dahil sila ay winarningan sa panaginip ng Panginoon. Wise man nga sila Pantas nga sila. Kaya tayo, kung tayo matalino, alam natin kung kanino natin ihandog ang ating mga finances, kung kanino o sa mga bagay na kung saan ang tanging nakapagbibigay lang o nabibigyan ng kaluguran, ang tanging Panginoon lang. Amen. Kaya kapag hindi ho yan nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, hindi ho pagpapasya ng wise man yan. Yung bang bibilhin mo pagkatapos maya-maya itapon mo lang, ay hindi ho, walang kwenta ho na desisyon yun. Pero yung wise man, alam niya nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Amen! At tandahan ho natin, ang pagkakalob sa Diyos ay hindi kalugihan. Ito ang mabuting lupa na kung saan na kahit kapag ikaw ay nagtanim, siguradong ito ay magbubunga. Wise men are generous. Generosity is one of the evidence that you can assess, determine, and the person is truly saved. Tandahan ho natin. Ito ang nagpapatunay na ang tao ay ligtas. In the book of Matthew, babasahin po natin. In the book of Matthew 19:21 and 26, Jesus answered. Ito ay isang pagtatanong ng napakayaman na binata. Hindi lamang po mayaman, kundi napakayaman na binata. Minsan kasi, siya ay nagtanong sa ating Panginoon, ang sabi nga niya kung start mo doon sa verse 16, ang sabi niya, mabuting guro, sabi niya, ano po ba ang gagawin kong mabuti kung upang sa ganon ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan ang tanong niya Kaya dito, babasahin natin sa verse 21, Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Ayan. So dito sa sinagot ng ating Panginoon, anong nangyari dito? Then come follow me. Tandaan natin, yung follow me, obey me, parehas lang yan. Kasi mismong si Jesus ang nagsabi rito Yung sasabihin niya, follow me. Sumunod ka sa akin. Kasi kapag sinabing sumunod ka sa akin, ang sabi ng Panginoon, ito ay may katiyakan. At ito ay tiyak hindi ka kailanman magkukulang sapagkat mismo ang Panginoon nang nagsabing, sumunod ka sa akin. Pero ang nangyari dito, kung titingnan na natin, sabi nga, when the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Anong nangyari? May ngalamuko yalupo. May kabaya-baba na. Kasi itang pangakaba ng makanyatang may lungko iya. Biglang nalungkot. Kasi nga napakayaman ng taong ito. Then Jesus said to his disciples, truly, I tell you, it is hard someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for the someone who is rich to enter in the kingdom of God. Paano po? Bakit sinabi ng Panginoon ito? Alam niyo po, dito, kung ang isang Kristiyano ay mayroong ganitong kaugalian, napakahirap nga na pumasok sa kaariyan ng Diyos. Subalit, hindi ho lahat ng mayaman, sapagkat kanina nasabi ko, kung gagawin tayo at i-bless tayo ng Panginoon, na tayong lahat ay magiging multi-millionaire, hindi ba tayo papasok sa langit? Yes, of course. Hindi ho magiging dahilan yan kung wasto ang intensyon at kung wasto ang pag-akto ng ating puso doon sa yaman na pinagkakatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya, kung makikita ho natin dito, sinabi ng Panginoon, teka, pastor, parang sumasalangsang sa tinuturo mo sa amin at sa binabasa mo. Kapatid, hindi ho, sapagkat tandahan ho natin ang sinabi niya sa 1 Timothy 6:10, tanging ang umiibig lang sa salapi
ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi ko kumukontra. Anong sinabi? For the love of the money is the root of all kind of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Sila'y naghirap. Yung naghirap ang kanilang kalooban, yung nangyari sa kanila dahil sa pag-angad na magkamal ng pera. Ito, kaya hindi kumukontra. Kaya anong sinabi ng Panginoon? Napakahirap ng mayaman na pumasok sa kaariyan ng Diyos. Kasi nga, iyon ay isang palatandaan na kung bababasa mo ang 1 Timothy, kapag ganoon ng kaugalian mo, napakahirap talaga. Una, ang buong buhay mo ay iyong itutuon sa yaman na inaangad mo. At maseset aside si Christ. O bagay na kung saan na gusto mong lumalim at lumago sa pananampalataya, mawawala yon. Kasi nga, ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi mo sinabing ugat ng kasamaan, kundi ang lahat. Lahat yung linahat ng kasamaan. Bakit kaya linahat ng kasamaan? Oo nga naman. Halimbawa, ikaw ay nagmahal sa pera. Aba, hindi ako magbibigay. Nagmahal ka sa pera, gagamitin mo. Patayin mo yan, barahin kita. Ayan. O kaya naman yung isang tao na sasabihin, mataas ang aking rate. O bibilin kita. Puro kasamaan. Kaya, iyan ay mangyayari kapag mahal mo ang pera. Amen! Nakakasunod po ba kayo? Amen. Yes, sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, dito, at pagpatuloy ho natin, again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of needle than or someone who is rich and enter the kingdom of God. When the disciples heard this, sabi nga, yan, ito masasagot na kung paano ang inyong iniisip kanina. Bakit? Bakit mahirap? Dito, sabi nga, they were greatly astonished and asked. Nalungkot ang mga disipulo. Sila ho ay nagulimahan na ng kanilang mga puso at isipan. Yung parang wala nang maliligtas kahit isa. Yan. Kung ganun, wala nang maliligtas kahit isa. Ang sabi niya. And then, dito sabi, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Ni isa walang maliligtas, sabi niya. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Dito, pangalan ng ating Panginoon ng ating babanggitin. Kasi tumingin siya sa kanila eh. Tandaan natin, hindi si Matthew ang nagsalita, kundi isinulat lang niya. Si Jesus, sabi niya, ay tumingin sa kanila. Ibig sabihin, mismo ang ating Panginoon. And sabi nga dito, when Jesus looked at them and said, tiningnan niya ang kanyang mga apasal. At pagkatapos ay sinabi, with man, this is impossible. Sa tao, imposible, sabi niya. Pero anong sinabi nito? But with God, all things are possible. Amen. Posible sa Diyos. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Lahat ng bagay ay posible sa Panginoon at walang imposible. Ang sasabihin naman ng iba ng mga tagapangaral ay sa Israel kasi sabi nila parang yung building na yon ay ito ay nabasa ko rin sa narinig ko sa isang sabi niya. Kasi sa Jerusalem sabi niya, ang building doon, sabi niya, yung mayroong butas o pinto doon, sabi niya, na kung hindi yuyuko yung kamelyo, hindi makakapasok doon. Yun ang tinatawag nilang needle eye, sabi niya. Hindi building ang sinasabi ng ating Panginoon dito. Kundi ang kanyang sinasabi rito ay literal na karayom. Yan, karayom. Kapampangan yata yung karayom. Kapampangan niya. Ano sa Tagalog ang karayom? Karayom pa rin. At ito ay literal na binabanggit kung bakit imposible, sabi niya. Pero anong sinabi ng Panginoon dito? Sapagkat sabi niya, mas maigi pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mayaman. Sabi niya, mag-iisip nga tayo, paano makakapasok ang kamelyo sa butas ng karayom? Sinagot na ni Lord. Sa tao, napaka-imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen! Ang Diyos natin ay mabiyaya. Ang Diyos natin ay creator. Malay natin,
Kung gawin niyang sinulid ang kamelyo, kayang gawin na sinulid ang kamelyo ng Diyos. Walang imposible, amen. Anong nakapakapasok sa butas ng karayom? Kung minsan pa nga, pag ganun, ay pasok ko. Kung ginawa ng sinulid ng Panginoon, kaya. Kaya ano sabi ng Panginoon? Pinapakita ng Diyos doon na siyang makapangyarihang Diyos, na siya ang mabiyayang Diyos. Yes, of course, siya lamang at wala kang maihambing sapagkat lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Totoo ito. Hindi isang parang kung paano na tinatagurian din o sinasabing parang parabola. Hindi ho. Kaya ng Diyos. Siya ang ating supremo. Ang Diyos kaya niyang gawin, kapatid. Yung mga buhay nga, kaya niyang, mga patay nga, kaya niyang buhayin. Bakit? Hindi ba niya kayang? Nakita naman natin, may pruweba. Ano pumapasok doon sa butas ng karayom, kundi sinulid. Kaya ng Diyos yun. Hindi mo pwedeng questionin ang Panginoon. Kaya nga, dito sinabi, mas madali pa raw pumasok yun. Pero sa mayaman, sabi niya, mahirap. Kaya kapatid, kung ikaw ay nagmamahal, yung minamahal mo ang kayamanan, mag-isip-isip ka sapagkat ito ay isang aral na totoong sinasabi ng salita ng Diyos. Kinakailangan ang lahat ng nasa atin ay makapagbigay kapurihan sa Diyos. Maging ang ating katawang at buhay na ito ay pwede nating ihandog na buhay sa ikapupuri ng ating Panginoon. Amen! Kaya nga po, ang sabi ba nga dito, Jesus said, it is hard to reach to enter the kingdom of God. The main factor behind in this love of money. Talagang yung pera lang. Kaya sabi ko sa inyo kanina, ito ay pinatotohanan ng unang Timoteo 6:10. At ito'y binasa na natin doon. When Jesus encountered Zacchaeus, ito pa. When Jesus encountered Zacchaeus, his faith was very evident. His repentance resulted in rich. Sabi nga, generosity as paid back those we had cheated on 4 times and gave up a possession to the poor. Ito, makikita natin sa Luke 19, verse 8 to 9, na kung saan, na habang naglalakad ang Panginoon at kasama ang kanyang mga lagad, itong si malaking tao, ay maliit pala si Zacchaeus, hindi malaki. Yung maliit na si Zacchaeus, na kung saan, mas maliit pa sa akin. Yes, of course. Ako naman, kaya ko 5'5" na ako man O yes, siguro 4. Alam niyo ho, sa maraming crowded na kung saan nagdadahan ng Panginoon, matagal na niyang nababalitaan o nakakarating sa kanya itong si Zacchaeus na naniningil ng buwis na ang ating Panginoon ay mabiyaya at mapagpala sa mga taong gustong mag-accept kay Jesus o tumanggap. O kaya naman ay alam niya na ang ating Panginoon sa kanyang pamamarahan ay kaya niya itong makita. Subalit, nagkipagsiksikan siya, hindi makita kung saan at dumadaan ang ating Panginoon. At alam niyo ang pinag-andahan niya? Umanap siya ng puno ng, hindi naman naratilis ito sikamoro. May tinik yon pero umakyat siya upang makita niya ang ating Panginoon nang siya ay naglalakad upang makadaan doon at makasigaw lamang siya na tumawag na Jesus. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Zacchaeus, bumaba ka riyan, sabi niya. Ako ay kakain sa iyong tahanan ngayon. Ito ang nangyari kay Zacchaeus. Anong sinabi ni Zacchaeus? But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, sabi niya, look, Lord, here and now I give up of my possession to the poor. Sabi niya rito, yung kalahati ng aking kayamanan, Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times for the amount. Kung ako man ay nakapandaya sa kanila sa paniningil ko ng buwis, ibibigay kong ang ikahapat na ibayo. 4 times. Dito po, bakit ginawa ito ni Zacchaeus? And Jesus said to him, today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Alam niyo ho,
dito mayroon tayong tinatawag dito na restitution. Yan. Yung ibalik mo, yung sinadya mong kinuha at pagkatapos ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Ibalik mo. Hindi yung iningi mo ng tawad tapos hindi mo ibalik. Ibig sabihin mo rito, hindi o usapang espiritual kundi material. Ibinalik ni Zacchaeus ang material na bagay na kanyang nakuha o ito man ay sinadya o sabi pa nga niya, kalahati ng aking kayamanan, Panginoon, ibibigay ko sa mga duka. Kung kulang pa yon, kung ako'y nakapandaya sa kanila, alam niya kasi sumisingil sila ng sobra, yung mga maniningil ng bis. Kaya, ibalik ko po ng ikahapat na ibayo. Kumisan, sometimes sa ating buhay, kung nagawa man natin na tayo nakapandaya bilang isang Kristiyano, or nagkasalaman tayo Kristiyano na at nakakakilala sa ating Panginoon. Kung gusto mong gawin ng restitution ito, kapatid, pwede. Ibig sabihin, kung naalala mo yung mga bagay na yun, upang ito ay makapagbigay ng kaluwagan sa iyong puso at sa iyong konsensya na ito ay pinapaalam ng Diyos, gawin mo, kagaya ni Zacchaeus. Kasi yung iba kung minsan, ayot, makanyan la rin eh. Halimbawa, meron kayong nabalitaan na dinisiplina sa church sa mga material na bagay na kanilang pagkakamit, sasabihin, ay wala silang patawad. Paano ang mga Hindi ho, pinatawad natin siya, pero kinakailangan mayroong restitution na ibalik niya ang kanyang mga nagawang bagay na kanyang kinuha ayon doon sa gusto ng Panginoon. Upang sa ganoon, may pakita mo na ikaw ay tunay na nagsisi. Amen! Ay, konti lang ang kakala ko, malakas ang amen. Parang, wala naman nangyaring ganon, di amen? Oh, wala, dapat. Kaya, kapag nangyari ho ito, pwedeng gawin ito upang sa ganoon tayo ay magkaroon ng isang malinis na budhi at sa harapan ng Diyos, alam nyo tayo ay panatag. Amen. Kaya nga, wag ho nilang, sana yung mga iba, wag nila sabihin, kung kamag-anak man nilang nagkamali, pagkatapos ay nabuking, ganito ang nangyari at binigyan ng disiplina, sasabihin, ay, makanyano man din kang Calvary, wala mo, ede ka pamilya. Hindi ho. Tayo, pinatawad natin sila. Pero, para siya ay patawarin ng Diyos, anong ang kanyang gagawin? Ibabalik niya. Sana sinabi ng Panginoon dito, no, Zacchaeus, wag na. Yun lamang na tinanggap mo ko bilang Diyos at tagapagligtas, okay na. Meron bang sinabi sa ating binabasa ang Panginoon ng ganon? Wala ho. Tumanggi ba ang Panginoon sa sinabi ni Zacchaeus? Hindi ho. Ibig sabihin, talagang ang puso ni Zacchaeus ay restitusyon na ibalik niya upang sa ganoon alam niya ang kanyang kaligtasan na totoo na tinanggap niya si Kristo at totoong nagbago ang kanyang pagkatao. Amen. Siya ay pumasok sa 2 Corinthians 5:17. Nabago ang pagkatao ni Zacchaeus. At ang lumay na wala, kundi pawang bago ang dumating sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito rin ay anak ni Abraham. Kasi nga ho, siya ho ay nagbagong bigla at alam niya, dumating ang kaligtasan. Kaya, alam niyo naman, nung tayo ay kinatagpo ng Panginoon, tandahan ho natin, hindi tayo nakipagtagpo sa Panginoon. Ha? Tayo ay kinatagpo. Huwag mong ipagmalaki, kapatid, na, ay ako, penintun kay Ginoo niya, may bayo. No! Kung minsan kasi, alam niyo, kung minsan sa pananalita natin, hindi natin iniisip, tama ba ito? Na penintun kay Diyos, may bayo ko. No! Walang naghanap sa Panginoon, tandahan ninyo. Anong sabi ng Panginoon? Tandahan ninyo, ako ang pumili at hindi kayo ang pumili. Amen! Hindi ikaw ang nag-anap kay Kristo, kundi kinatagpo ka ni Kristo sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ang iyong Espiritu ay binuhay ng Espiritu ni Kristo, kaya ikaw ay nabago. Kaya sa biyaya lang. Biyaya ng Diyos yan. Yung iba kasi, ay baka sali sa biyaya na pahintunan may Kristo. No. Sa biyaya ng Panginoon at ingin mo ang kaligtasan, ibibigay ng Diyos. Katatagpuin ka ng Panginoon. Amen. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Kaya maging sa kaligtasan, ang sabi ng Panginoon, imposible sa tao.
Hindi, sabi ng Diyos. Pero sa Diyos, posible ang lahat. Amen. Kaya dito ho, makikita natin kung papaano ang generosity. Kung papaano na si Zacchaeus ay walang kwenta sa kanya at alam niya na siya nagkamali, ngayon itutuwid niya ang kanyang sarili. Ikahapat na bahagi, ibayo pa ang ibabalik. Pagkatapos, o kung ang kalahati ay hindi sapat, sabi niya, 4 times na. Ibig sabihin, napakayaman. At walang kwenta sa kanyang yaman. Bakit? Naging sapat si Kristo sapagkat alam niya may buhay na walang hanggan na tangan si Zacchaeus. Amen! Kaya tayo ho, wag ho nating mas patimbangin ang material na bagay sa kaligtasan natin. Yung mas matimbang ang mga material na bagay, hindi ho pwede sapagkat ang kaligtasan natin ang siyang ating final na destinasyon upang makaharap natin ang ating manlilikha. Yung mga bagay na yan na possession natin, lahat yan ay masusunog. Subalit, kung gusto mong makapagbigay puri sa Diyos yan, gamitin natin sa kapurihan ng ating Panginoon upang tayo'y maging generosity. Amen! Ito ang inihintay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, a truly saved person is a generous person. Tandaan natin. Ang totoong saved ay isang tao na ito ay mapagbigay. Isang tao na mabuti. Isang tao na kung saan sa kanya ay hindi na issue ang mga bagay na nasa kanya, kundi ang sinusunod niya ang bulong at isip at sit-sit ng banal na Espiritu sa kanyang budhi, sa ganoon ay magampanan niya ang ninanais ng Diyos. Kung minsan pa nga, napakahirap na pinagagawa ni Lord. Amen. Kung minsan yung parang ginagawa mo pang OA ang yung sarili. Ako kung minsan kasi, halimbawa, nakahihi ako sa isang mall. Sa mall po, alam niyo naman, ewan ko ang mga pambabae kung meron. Kasi di ako nakapasok sa mga pambabae. May tissue. Ayan. May tissue, may sabon. At ano pa yung nasa loob, aparte doon sa mga kasama mong umihi, mayroong isang tao na may awak na map. Nakita niyo yun? Ay para sa mga babae. Minsan pa nga, papasok tayo sa pambabae para makita natin. Meron po ba? Yung may awak siyang map? Oo, meron pala. Yun, parehas pala pa sa panlalaki eh. At kung minsan meron kang makitang, ayan. Pagkatapos, kung minsan, siguro hindi ito mga coincidence o may ugali na servant, yung mga nagmamap. Aabutin ka ng tissue, sir. Ayan, ganyan. Sir, aabutin ka ng tissue. Pagkatapos, ikaw na ako, ay, thank you. Kung minsan sasabihin ng Panginoon, thank you lang ang ibibigay mo. Alam mo naman, sabi ni Lord. Ayaw nga. Tapos, magsaside akong gano'n. Kung mayroon akong 100, Brad, kunin mo to. Thank you po, sabi na. Yung hindi man, wag po, hindi man gano'n. Ay, thank you po. Ay. Alam niyo ho, yun ay utos ng Diyos. Tandahan nun natin, wag nating palampasin ang paggawa ng mabuti sapagkat ang Diyos ay mayroong inuutos sa iyo, kapatid. Kapag naranasan mo yon, napakasaya mo. Kasi nga, hindi mo alam kung ano ang pangangailangan ng janitor na yon, kung bakit inutos ng Diyos. Malay natin, kasi napakababa na, contractual lang yan. Malay natin, yung pagmamap niya, habang nagmamap siya at naiisip niya na kung saan siya kukuha ng pambili ng gatas ngayong gabi ng kanyang anak. Pero tinugunan ng Diyos, amen. Ito ho, kaya kung minsan, wag ho tayong maghimagot sa kagagawa ng mabuti, sabi nga ni Paul. Mula noon, natutunan ko ito. Mayroon naman mga walang pakialam sa'yo, pero may mga taong may pakialam. Bakit? Kasi nga ho, yun ay pamamaraan ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, wag lang ninyong ilagay sa inyong sarili ang isang naglilingkod o floor na gumagawa ay parang alipin lang, siyempre pastor, obrara yan eh. Obrara po yung panana kasi di ba? No. Baka kung minsan mayroong pinapakita ang Diyos sa iyo kung paano mo matulungan ng tao. Amen. Hindi mo naman araw-araw nakikita yan. Yung ang binili mong Adidas, ang mahal 5,000 Tapos umihi ka, pinatong mo pa doon Tapos yung sukli lang ng 100, ayaw mo pang, hindi mo pa maibigay na sinabi na ng Diyos na kailangan ng taong yon.
I mean, bakit po sinasabi? Hindi lang o sa Paskong ito na ginagawa ito. Nasabi ko nga sa inyo kanina, ito ay kinakailangan ho na ito ay maging kaugalihan na natin bilang isang Kristiyano sapagkat tayo ay nabubuhay sa mundong ito upang mabigyan ng kapurihan ng Diyos. At paano mo ngayon ma-express ito? Through generosity, ito ay mapapatunayan mo na ito ang gustong mangyari ng Diyos. Amen? Kaya ho, yung iba kasi akala nila, ay, alam nyo naman, ako yung maman dahil nga sa pagsisikap ko. Bakit hindi sila magsikap? Kung minsan, mayroon ka pa nga kaibigan, kagaya sa highway, kung minsan, mali ba to, Lord? At bakit ang sakay kong mga kaibigan sasabihin, ay, Pastor, babawal na po rin gobyerno na dinan nyo rin, potapukan mo, paralis lang. I mean, ihingatan sila ni Lord. Baka naman kaya sinasabi mo yun na konsensya ka sa akin kasi ikaw ay hindi nagbibigay sa daan. Di ba? O kaya naman ay, ang budhismo ay sinasabi, tingnan nyo, siya, binigyan niya ang taong namamalimos dito. Pero kayo, madalas, maraming namamalimos. Hindi man sa panganib na ganyan, hindi mo binibigyan. Kung minsan gano'n, si Satanas ganyan eh. Anong sabi ko? Anong pakialam ko? Basta't ito ang utos ng Diyos. Kung minsan stoplight, na-encounter ninyo, no? Tapos kakatukin kayo ng tao. Kung mayroon kang maibigay, ibigay mo na kagad. Para wag mong patagalin para hindi siya masagasaan doon. Di ba? Amen! Tinuturo ho ng Diyos sa atin, malilihit na bagay, pero ito ay nakakatulong sa kapwa natin. At malay natin, sa araw na yon, baka yun na ang uling pagkain ng tao. Kung uling pagkain niya at naalala niya, ay, mabuti ang Diyos at ako'y biniyayaan niya. At least, nabanggit niya ang Diyos. Amen po ba? Kaya kapatid, ito ay maging likas sa atin upang sa ganoon, tayo ay makasunod doon sa ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And, we should celebrate Christmas with the spirit of generosity because generosity is an expression of genuine worship. Yan. The Magi gave their treasure to Jesus as an expression of worship. Yung expression of worship nila sa ating Panginoon. Sa Matthew 2:11, sabi niya, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasure and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Dito, at nung makita nila, ay kanilang inandog ang lahat ng ito sa Panginoon. Kaya kapatid, ito ay mayroong mga simbolo na kung saan na ito ay may kaugnayan sa ating Panginoon. Subalit, umiral sa kanilang puso ang pagka-generosity nila. Kaya nga, kung tayo sa Genesis 4:3-7, anong sabi? In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering of the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked up with favor of Abel and his offering, but on Cain and his own offering did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, why you are angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, since crouching on your door, it desires to have you, but you must rule over it. Nagkakasala pala tayo kapag hindi natin ginawa ang the best sa Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ni James, alam mo, mabuti kapag hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan. Amen. Dito sa kwentong ito, bakit hindi tinanggap ng Panginoon na kung saan ang portion na inoffered ni Cain? Alam nyo, sabi dito, Cain brought some of the fruits. Hindi ko niya ibinigay ang para sa Diyos na mainam. Ibig sabihin, pinili lang niya. O portion lang ang ibinigay. Malay natin dito, ang binabanggit ng Panginoon, yung first fruit ni Cain na hindi niya ibinigay sa Diyos. Kung ibinigay niya ang buong kanyang first fruit dito, na ang kanyang mga bunga, na ito ay, let's say, sasabihin natin na ang kanyang trigo ay umani ng 1,000, ang 10 ay hindi niya binigay. Sam lang.
Kaya anong ginawa? Hindi ho tinanggap ng Diyos. Dinaya niya ang Panginoon, hindi tinanggap. Pero itong isa anong ginawa? Then the Lord say Cain, sabi niya, why you are angry? Why is your face downcast? If you do what is right, kung ginawa mo ang mabuti. Kasi anong ginawa? Ibalik natin kay Abel. Ang sabi niya, the Lord looked with favor on Abel and his offering. Anong tiningnan niya? Yung favor. Bakit? Yung pinakamataba o pinataba ang kanyang inain sa Panginoon. Yun the best. Amen. Kaya dito po, wag na wag ho natin gawin na kung minsan ay mayroon pang mga sobre na walang laman. Please, ikaw ay nagpapapasok ng sumpa sa iyong taanan, kung sino ka man, o kung meron dito. Para nahihiya ka na maghandog ka, magdala ka ng sobre na wag mong gawin. Hindi mo sa amin pinapakita o sa kongregasyon na nagbibigay ka. Ang mata ng Diyos ay hindi kumukurap habang ikaw ay gumagawa ng ganoon. Ikaw ay naghahatid ng sumpa sa iyong tahanan. Amen! Huwag na wag hunin yung gawin. Huwag niyong laruhin. Sapagkat dito, ang Panginoong Yesus, minsan siya ay umupo. Umupo siya at tiningnan niya ang mga nagkakaloob. May mga mayayaman na may daladalang bag at lahat ay binubuhos ang mga salapi o pilak. Subalit, ang isang babae na kung saan yun na lang ang kanyang yaman, ibinigay niyang todo. Higit pa sa 10% sapagkat ibinigay niyang todo. Nung tumayo ang Panginoon, sabi niya sa kanya mga apostol, higit na malaki ang binigay ng babaeng balo kaysa binigay ng mayaman na napakarami. I mean, hindi ho, kapag nagbibigay ho tayo sa Panginoon, yung masaya tayo, amen? Hindi yung napipilitan. Kapag ikaw ay nagbibigay sa Panginoon, yung kailangan mayroon kang standard na gusto mong itaas, itang keng Kapampangan, kami pata keng di 20. Kasi at yun ang may pata keng di 20. Kapamo, ay lulwal yung libo, ay 20. Titang 20 yan. Alam mo, kung masaya ka, at yun ang lumalabas na pinabibigay, bigay mo. Pag uwi mo, rumaragasang pagpapala ang ahabol sa iyo, kapatid. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Napaligaya mo ang Diyos. Kaya, yung iba naman, nung hindi pa ganito ang butas nito, kasi sagrado nga ito, ginagawang basketball. Huwag naman po, maawa kayo sa 20 pesos na gaganyanin at ihulog. Kaya nangangailangan pa sila ng plancha sa ibaba para iunat ang pera. Huwag ninyong gawin yon. Bakit ko po sinasabi? Reminder, bakit hindi ko sasabihin bilang pastor? Hindi po masakit sa akin, kundi masakit sa Diyos. Masakit sa Kanya yon. Kaya kapag ikaw ay nagbigay, ano talagang yung 20 lang yung pera mo na ibigay? Ibigay mo na mahinam. Dalhin mo na mayroong maayos na paghulog at yung masaya ka. Amen. Ganun no, hindi yung bagay na kung saan. Kung yung labis lang ng pera mo, yung iuulog mo, masaya ka ba ron? Labis lang yun Alam nyo, ang pagsasakripisyo ay isang bagay na tinuro ng Panginoon sa atin. At tandaan ho natin, kung walang sakripisyo, hindi ho nakakasaya sa Diyos. God said, Cain, if you do what is right, will you not be accepted? God does not accept offering that not come from our best blessing. Tandaan natin. God deserves the best offering that we can bring. Amen? And dito, sabi nga sa Samuel 24:24, sabi niya, but the king replied to Araunah. Ito ang sinasabi kong kailangan may sakripisyo. No, I insist on paying you for it. I will sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. So David bought a threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver of them. Alam nyo, dito sa kwento, si Araunah sabi niya, ay dumarating si Haring David. Yan, dahil tuwang-tuwa si Araunah. Ang sabi ni Araunah, mahal na hari, bakit kayo nandito? Gusto ng Diyos na ako ay mag-offering sa Kanya. Kaya lang sa lugar ng threshing floor ang itinuro ng Diyos. Ay, kukuha pa po ako ng baka. Ito ho, ang ihandog nyo sa Diyos natin. Si Araunah yan, Si Araunah mismo. Ito po ang mga bakang matataba at ito ang pinakamahinam. Ihandog nyo po sa Diyos natin.
Anong sinabi ni David? Thank you, Arauna? No. Ang sabi ni Arauna, sabi niya kay Arauna, hindi ako maghahandog sa aking Diyos na walang sakripisyo, ang sabi ni David. Binili ang oxen, binili ang matatabang baka, pagkatapos ay binili ang threshing floor ni Arauna, ni David, sa tamang alaga. Amen! Kaya kayo dyan, kapag binigyan nyo ng 50 ang katabi nyong anak nyo, o maghandog ka, mali ho yun. Hindi ho siya mabibless. Kasi kung mayroon ng kaisipan, buti pa siguro kung bata, alimbawa yung 6 years old, i-train mo yan hanggang sa hindi pa niya masyadong nauna. Okay yun. Pero yung 18 na, nagdibu na eh. Kay, di na. Ay, hindi, mali ho yun. Kung anong nasa kanya, kailangan siyang kanyang ibigay. Amen. Kasi, sasabihin, may pera ka dyan, sabi naman, 100 dito, bigyan mo ko 50. Mali ho yun. Ibig sabihin, hindi ho katanggap-tanggap sa Panginoon yun. Hindi niya i-bless. Maaaring nahulog dito ang iyong pera, pero hindi magbubunga. Kaya kung anong nasa sa inyo, ibigay mo. Amen! Kayo, tinuturo ho namin to, pinapaalala namin. Kasi nga, dito, generosity ang pinag-uusapan dito. Kaya nga si David, sabi niya? Sacrifice, mayroong sakripisyo ang pag-o-offer sa Panginoon. Amen! Kaya dito sa John 12:3-8, matagal ko at aking oras ngayon for the first time. Then Mary talk about a pint of pure heart. Manyaman niya kasi eh. Amen! An expensive perfume. They poured it in Jesus' feet and wiped it feet in her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of these disciples, Judas Iscariot, was later to betray him and objected, why wasn't this perfume sold of the money given to the poor? It was worth 1 year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. Panako yan. As keeper for the money bag, he used to help himself to what was put into it. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save the perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Yan. Ano ang sabi nitong si Judas? Ay, sinayang din yung pabanglo ng babaeng ini. Guro, sana po, binenta na lang yan at ibigay sa mga dukha. Hindi na sayang at binasag pa sa iyong paa at kinukuskus pa ng kanyang buhok. Anong sabi ng Panginoon? Alam nyo, itong Judas na to na kung saan napakatalino niya sa kwentaan. Dito sabi niya, a year wages is 300 denarii. A denarius was the usual daily wage of a day laborer. 1 denarius is 50 days. 500 times 26 days. It is equivalent of 13th month. 13,000 month times 12 is equal 156,000 a year. So kung ganoon, ang binasag na pabango sa paa ng ating Panginoon ni Mary ay 156,000 na kung saan ang alaga ay kanyang inugasan ng paa ng Panginoon at nilinis pa sa kanyang buhok. Na ito ay inandog sa ating Panginoon at alam ng Panginoon na siya ay mamamatay na. Amen! Yung mamamatay na kung saan ang kamatayan niya bilang tao at sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay naman. Yun ay isang pagpapakita ni Mary na kung saan na ito ay pinag-andahan niya yon at inoper niya. Hindi niya ito pinang-inayan. Pero itong si Judas, ang sabi niya, sayang, sana binenta na lang yan. At pagkatapos ipinamigay sa mga duka. May minsan na, ay sayang naman, ba't sinaliyang makanya na kamaling charge? Sana pa may danala. No. Anong sabi ng Panginoon? Ang mga dukha ay kasama nyo araw-araw. Pero ako ang sabi ng Panginoon. Bakit? Kaya tayo bumibili ng mga bagay na ino-offer sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon, siya ang binibigay natin ng kaluguran. Amen! Kaya reta pong magbiasa-biasa. Retang yung nagmamarunong. Tigilan nyo na yon para sa ganun, mabless kayo. Amen! Yan, amen! Hallelujah, nakakasunod sila. And then, if you give God
your best offering, there could be someone who will persecute you. Ito ang sinasabi natin. And sabi nga, we should celebrate Christmas with the spirit of generosity because generosity is the key of the blessing and protection. Yan naman pala key of blessing and protection. The Magi received a warning in a dream from the God to protect them to Herod. Alam niyo, kung bumalik ang mga Magi, papatayin din ni Herod. Pati ang sanggol. Pero nagbigay ng protection ng Diyos sapagkat sila ay generous. At ito ay kanyang winarningan na hindi na babalik doon sa dinaanan nilang una. Amen. Matthew 2:11 and 12, sabi niya, on coming to the house of they saw the child with sa mother Mary, and they bowed down and worshipped him. They opened their treasures and presented him to the gifts of gold and frankincense and myrrh, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by the another route. Ito ang pag-iingat ng Diyos sa mga generous na tao, sa mga sumusunod kay Kristo, sa mga naniniwala at may pananampalatayang buo sa Diyos. Sapagkat ang taong may pananampalataya sa Diyos, hindi issue sa kanya ang pagbibigay at paggawa ng mabuti. Amen po ba? Yes. Malakay 3:10. Aro, dito na. Dito na. Ayan na. Malakay 3:10 to 11. Bring all the tithes into the storehouse, that they may be food in many houses, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will be not room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear. Hindi magbubunga, sabi niya. Fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Some people say tithing is not longer, sabi nga nila. Too relevant in our time. Sa ano kasi yan? Sa Old Testament, sabi nilang gano'n. No! Sabi nga, let's take a look the verse of that came to the before Malakay 3:6, yung ano sabi ng Malakay 3:6. Magkadugsong yan. Babasahin natin. For I am the Lord, I do not change. Ako ang Diyos na hindi nag-ibang isip o nag-ibang desisyon. Therefore, you are not consumed, or sons of Jacob. Tandahan nun natin. Anong sinabi sa sa Malakay 3:10? Open. Anong sabi niya? Open. I will not open. Sabi niya. Kasi sabi nga nito, and try me, test me. Tandahan nun natin. Ang Panginoon ayaw niyang tinetest. Pero sa aklat ng Malakay 3:10, sabi ng Panginoon, test me. Inamon niya, test me. Subukan niyo ako. Ang Panginoon hindi nagpapasubok sa lahat ng salita niya. Subalit dito sa Malakay 3:10, subukan mo ako kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng heaven. O yung mga windows. Alam niyo ho, ito ilang windows yan. Yung nakatakip na kortina, napakarami. Windows yan. Kung bubutasin ng Panginoon ang langit para sa iyong blessing, kapatid. Napakalaki ng langit. Anong sabi? Heavens Sabi ng Panginoon, test me. Subukan mo ako. Kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan. Ibig sabihin, yung mga, ang mga durungawan na yan ay dadaan ng blessing sa iyo. Ibig sabihin yan, kahit saan, pwede kang i-bless ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sapagkat ito ay sinabi niya. Kapag sinabi niya na windows, hindi sinabing door, kundi windows, saan man na posisyon ay kaya kang pwedeng i-bless ng Panginoon. Amen! Kaya nga po, hindi po tayo nagsasayang ng pera kapag po tayo ay nagtatides. At tandahan po natin, kapag binigay natin ang ating tithes, hindi pa tayo nagbigay sa Panginoon sapagkat yan ay kanyang utos. Ang pagbibigay sa kanya ay yung love offering na sinasabi ng ating Panginoon. And sabi nga, Jesus commended the teachers of the law of the Pharisees for their faithful in tithing. Ang sabi rito, Matthew 23:23, anong sabi? What sorrows await you, teachers of religious law, and you, Pharisees, hypocrites, for you are careful tithes, even the tiniest income from your help garden, but you ignore a more important aspects of the law.
ano ho ang nakalimutan nila? Kaya ito ay ginagawa ng mga politiko eh. Ano ang kanilang nakalimutan? Yung justice, mercy, and faith. Ginagawa ng politiko ito, yung walang love. Nagbibigay sila ng walang pag-ibig, kaya nagbibigay sila, ay nakalimutan nila yung justice. Makatarungan ba? Mercy, may kaabagan ba yan? Or faith, mayroon ka bang pananampalatayan? Tayo, ito ang ating mga kaugalian, kaya natin nagagawa ito bilang isang Kristiyano. Yung justice, makatwiran na ibigay ang para sa Panginoon. Mercy, yung kaabagan ng Diyos kinikilala natin sapagkat siya ang nagbigay buhay, kalakasan at lahat ng pinanggagaling. Kaya nabibigay natin ang para sa Kanya. Faith, at alam ko na ako ay makapagbibigay sapagkat nakikita ng Diyos ang aking pananampalataya. Para sa Kanya ito, hindi para sa mga pastor, hindi para kanino, kundi sinusunod ko ang Malakay 3:10 na kung saan para sa ganoon ay mayroong matugunan ang pangangailangan ng church. Amen! Pangangailangan, anong pangangailangan? Meron tayong parkings. Meron tayong aircon. Meron tayong solar. Sinong nakakaalam na naka-solar tayo? Meron tayong solar. At ang solar na yan ay hindi lang ho 1 million o ano. Ang kabuuan noon yan, mahigit 4 million kapag nabuho yan. Amen! Bakit nangyayari ito? Kasi nga, ang pamilya ng Calvary ay generous. Amen! Nangyayari ho ito sa lahat. Tayo ay mayroong pusong generosity. And giving our full tithes of the Lord will protect our blessing. Tandaan ninyo kapatid, walang masasayang kahit ano sapagkat ito'y pangako ng Diyos. So celebrate the Christmas with the spirit of generosity. Ano ho ang una? Generosity is a common trait among believers. Generosity is an expression of genuine worship. Makatotohanan na pagpupuri. Generosity is the key of blessing and protection. Ito'y susi at proteksyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. 2 Corinthians 9:6-8, and remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, and not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, having all that you need, lahat ng ating pangangailangan, you will abound in every good work. At bawat isa sa atin na makakagawa ng mabuti at makakatulong, at tayo makakasunod sa ating Panginoon. Your generosity will produce abundant blessing if you give with love. Tandaan mo natin, maibigay mo man ang lahat kung wala kang pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At kaya natin nagagawa ito, iniibig natin ang Diyos. At tayo ay nakakasunod sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mudyok ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 13:3, if I give all possessions to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Makapagbigay ka man na walang pag-ibig, hindi udyok ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya natin gawin at nakakaya natin yan sa biyaya niya dahil iniibig natin ang ating Panginoon. To receive abundant blessing, we must give generously with love, not just on Christmas Day, but every day. Ito ho ang ating kaugalian bilang pamilya ng Calvary Temple at bilang Kristiyanong sumusunod sa nais ni Kristo na ating Panginoon. Amen po ba? Amen! At ngayong pong gabi, tayo po itatanggap ng banal na punan at bawat isa ho ay kukuha ng elemento, pagkatapos ay ating sabay-sabay na ipanalangin at sabay-sabay din ho tayo tatanggap ng tinapay at ang katas ng kubas.